So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reasons why you should purchase yung isa sa mid-range device ngayon ni Oppo, ang Oppo A6 Pro 4G. So tara, pag-usapan. And mga ka-J-Vlog, for today's video, pag-uusapan natin ng Oppo A6 Pro. So itong smartphone na to, ang daming side comment kasi sabi is overpriced. Medyo nakaka-disappoint karamihan ng specification nitong smartphone na to. To be honest, real talk naman talaga. Pero bibigyan ko rin kayo ng 5 rason kung bakit maganda rin naman kahit papano ang Oppo A6 Pro. Okay? Pero gagawa rin tayo ng video niyan, ibang video, pros and cons. Diyan, pag-uusapan natin lahat yan. Pero dito, kung napupusuan nyo talagang A6 Pro, ayan, meron tayong 5 rason kung bakit maganda rin naman siyang bilhin. Pero magkano nga muna ba to? Ang A6 Pro mga idol, meron tong SRP 16,000 pesos. Yes, nakakalula talaga SRP nito. At syempre, yan yung kanyang sinasabi na offline store na presyo. Pero sa online, mga idol, dito sa ating product link, so tap mo yung video, ayan, may view products dyan, mura nyo lang makukuha ang Oppo A6 Pro. Kasi ang Oppo A6 Pro sa online, possible price, pwede nyo itong makuha at a price na 10 to 11,000 pesos. That is the 6 gig, 1 to 8 gigabytes of internal storage. Yung 8 gig 256 na ito, pwede nyo makuha ng presyohan lang na 10 to 11,000 pesos ngayon. So, napakamura. 8 gig 256 po yan. Depende rin sa color. Yung pink, medyo mahal talaga yung pink nila, nasa 13K. Pero yung ibang color, pwede nyo makuha at possible price sa 10 to 11,000 pesos. Again, dito lang yan sa online, sa ating view products. Dahil nagsisale nga po ang official store ng Oppo dyan. And no worries, official store po ni Oppo ang pinoprovide nating link dyan sa ating video. So, first reason why you should buy this smartphone, battery. Kung naghanap kayo ng pangmalupitang, pangmalakasan na battery, eto na ang sagot dyan mga idol. Meron tong whopping 7,000 mAh non-removable battery. And usually, pag sa mga mid-range, 6,000, 6,500, eto 7K na. Sabihin na natin makuha natin to ng 10,000 pesos. Isa yan sa maging advantage ng Oppo A6 Pro sa karamihan ng competitors nito. Kasi yun nga, marami sa ating mga consumers ang naghahanap ng isang smartphone na merong malaki, malakas na battery at mapoprovide yan ng Oppo A6 Pro. Kasi syempre, every year, parang nagiging in demand na ang battery. Marami na ngayon naghahanap ng mas malaki ang battery juice kasi usually ginagamit nila for their work. And ito ay hindi na po luho ang smartphone ngayon. Ano na siya, parang basic necessity na natin siya kasi ginagamit natin siya sa trabaho, sa negosyo, sa pag-iiskwela, and syempre for entertainment purposes. Hindi lang siya for calls and texts, hindi lang siya for gaming. Kumbaga, in short, basic tool na yan ng ating mga consumers ngayon. Yung mga iba, like yung mga motor taxi riders natin, gusto nila yung meron malaking battery capacity na magagamit nila sa buong araw. At ito na ang magandang i-recommend. And in fairness, nung nagamit ko ang Oppo A6 Pro, magaan siya for a 7K mAh battery capacity. Second reason, charging rate. So for its price, whopping 80 watts fast charging po ito. So yung 7,000 mAh battery capacity niya, in 1 hour lang, full charge na agad. Diba? Biruin mo 7K, 1 hour lang chinarge. Aba, panalong-panalo, diba? Yan din ang isang magiging advantage ng Oppo A6 Pro sa mga competitors niya, yung kanyang napakasulit na charging rate. Biruin mo yun matagal na nga malobat yung smartphone mo, tapos sinalpak mo lang ng 1 oras, ganun siya ka-convenient. Pero sasabihin ko na sa inyo agad mga idol, when it comes sa processor niya, nakaka-disappoint talaga. Dahil ang ang processor niya, it's a big no-no for its price. MediaTek Helio G100, aray ko po, ang sakit sa tenga ng processor. Kung gaming ang focus nyo, definitely wag nyo tong bilhin. Kung talagang main focus nyo dito maglaro, talagang sasakit ang inyong ulo. Hindi naman literal na sasakit ang ulo nyo na hindi siya playable. Kasi sa presyo, to be honest, hindi siya perfect. Kasi usually, sa ganitong presyo, ang lalakas na Dimensity, malalakas na Snapdragon na ang pwede natin makuha. Quick reminder lang, G100, hindi po mabagal na processor yan. It can do the job, basic tasks, casual things, and even gaming. Nakakalaro tayo dyan ng mga AAA games pero hindi smooth. Kung ML lang naman or COD and even Honor of Kings ang galaruin nyo,
okay ang G100. Pero mga mabibigat, AAA games like WUWA, Genshin Impact, Diablo Immortal, medyo hindi siya smooth mga idol, okay? At hindi talaga perfect for its price. Even yung sale price niya, hindi po talaga bagay. Yan lang naman ang gusto kong i-remind sa inyo na kahit na binibigyan natin ng 5 rason kung bakit maganda bilhin ang Oppo A6 Pro, pero hindi siya mga ibang specifications na hindi talaga bagay for its price. Pero again mga idol, ang processor niya hindi mabagal. Kung ako, isa akong consumer na hindi naman naglalaro, yung Oppo A6 Pro, pwede naman sa inyo kasi hindi po mabagal ang processor niya for opening of apps, social media, booking ng mga customer nyo for motor taxi riders, online selling, hindi po siya sakit sa ulo. Pero again, pag literal na laro ang gagawin nyo, AAA game, sasakit ang ulo nyo. Reason mga idol, water protection. Meron siyang protection na IP68 or IP69 water and dust resistant. So in short, yung kanyang water protection, kapareho niya ang iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra, kumbaga flagship level na ang water protection ng Oppo A6 Pro. So pwede po to, ito po yung smartphone na literal na pwede masubmerge sa water within 30 minutes with certain deep. Hindi lang siya yung IP65, IP66, na splash resistant, yung talsik-talsik ng tubig, hindi siya gano'n. Pwede talaga siyang masubmerge sa water na isa rin na advantage ng Oppo A6 Pro sa mga competitors niya. Next, yung display quality. Kung naghanap kayo ng very portable lang, compact, sabihin na natin, na smartphone, ito solid. Kasi ang liit ng screen niya, 6.57 inches, maliit din yung bezel, pero AMOLED. Talagang natuwa yung mata ko nung ginamit ko to kasi very premium yung display quality niya. Ang taas ng maganda yung color reproduction ng display. 1080p yung resolution ng kanyang display, pero parang 'di ba parang minamarket din nila to na durable, and hindi naman siya talaga shatterproof, pero kumbaga when it comes sa protection ng glass, matibay siya mga idol. And syempre, napakataas din ng needs of brightness na ma-offer ng Oppo A6 Pro. At ang pinaka-last reason why you should buy this smartphone is design and aesthetic. And I know, pag iba bumibili ng smartphone, to be honest, design and aesthetic ang tinitignan. Parang kami ng asawa ko, yung MacBook Neo ngayon, low specs, pero binili namin, tigisa pa kami. Kasi ang ganda ng kulay. Merong mga ganong consumers na natuwa sa lang sa design, nagandahan sa colorway, binibili nila. So, dito sa Oppo A6 Pro, ang ganda ng pink. Diba? So, sa mga consumers na aesthetic, ang tinitignan sa isang smartphone, paniguradong eye-catching din ang design ng Oppo A6 Pro. At yan yung isang reason kung bakit nila bibili nitong smartphone na to. So, yun mga ka-Jave lang ang ating 5 reasons why you should purchase the Oppo A6 Pro ngayon 2026. It's not a perfect smartphone. Medyo overpriced, real talk, pero marami rin naman siyang bang specs na mo-offer na maganda. Lalo-lalo na pag nakuha nyo lang siya ng sale. Kaya again, kung gusto nyo makuha ng napakagandang deal, dito lang yan sa ating product link. So tap mo yung video, view products, mura at bagsak presyo nila makukuha ang Oppo A6 Pro.